Walang nagbibigay sa'yo ng karapatan, lilinawin ko sa'yo. Walang nagbibigay sa'yo ng karapatan na bumato ka ng insulto kasi bobo ka. Welcome sa comment section ng #1 male podcast sa buong Southeast Asia at soon sa buong mundo. Anti-Support Podcast. So ito na yung episode 11 ng pagko-comment ko sa comment section ng Anti-Support. Itong ang episode ng Anti-Support na bibigyan ko ng comment at babasahin ko yung comment sa comment section na yung matabang woke na ayaw sa healthy. Ang napag-usapan dito yung mga taong na-trigger at sumama ang loob doon sa sinabi ni The Prophet na huwag kang papatol sa mataba kasi hindi magandang patulan yan. Yun, basically ganun yung point niya. Huwag kayong papatol sa matataba, hindi magandang patulan yan dahil pangit ang genes yan. Baka maipasa pa sa anak yung kapangitan na yon, di ba? Sige, magbabasa muna tayo ng comment. Bukod sa marami akong natutunan, natutuwa ako sa inyo, sabi ni Jacqueline Mora. Shoutout Jacqueline Mora. By the way, solid yung isa. Sana makasama siya with Ato na para solid 4. Sabi ni J3KE, parang Jake yung pangalan niya. Solid ng topic yung mga boss, sabi ni Gerard 1014. Si Francisco Luis Blanco. Shout out Francisco Luis Blanco. Lamig, sabi ni Reggie Bornel. Iba talaga bitaw ng salita ni Sadaw, sabi ni Abelard Dogs. Para sa mga naghahanap na naman, isipin nyo na lang series tong pinapanood nyo at nasa season 2 na tayo. Analogy na lang, namatay na yung character after season 1, pero the show goes on. Move on and let's enjoy the 3pm uploads. 3pm gang. Black Stewie Griffin. Yun, dito sa podcast, ang posisyon ko dito sa topic na to na yung sa sinabi ni The Prophet, tama naman yun. Kasi ang point, pagiging mataba, nababago naman yun. Hindi yung katulad ng height na pag maliit ka, o anong solusyon mo doon. Hindi yung katulad ng kulay ng kutis sa balat. Kung maitim ka, o anong gagawin mo doon. Diba? Yung mataba, nababago yun. Pwera na lang kung meron kang medical condition. Pero generally speaking, ang pagtaba, alam naman natin, nakukuha yan sa sobrang pagkain. Kung ano-anong pinapasok mo sa bibig mo, wala kang disiplina. Diba? So, kung meron taong mag-call out ng tungkol sa pagiging mataba, bakit ka magagalit kung aayusin mo naman, di ba? Plano mo namang ayusin yung buhay mo. Dapat lang, pag tatalunan pa ba natin yan kung dapat mong inaayos yung buhay mo? Ayusin mo naman yung buhay mo, hindi ka naman mananatili sa pagiging mataba, bakit mo kailangan magalit? Bakit ka nagagalit? Di ba? O kasi, sino ba kasi nagturo sa'yo? Baka naniniwala ka na yung katabaan mo, wala na solusyon. Wala ka nang balak ayusin yan. Kaya ka nagagalit. Yun lang naman yun eh. Nagagalit ka kasi naniniwala ka na yung pagiging mataba mo, forever na yan. Correct na natin ngayon yan. Baka ituro mo pa yan, at ipagkalat mo pa yan. Di ba? Hindi. Yung pagiging mataba, nababago yan, naayos yan, nagagawa niya ng paraan. Exercise, tamang pagkain. Kasi, ang dami kasi sa atin na kumbinsido na ang buhay ay tungkol sa pagkain ng masarap na pagkain lang. Hindi. Fuel ang pagkain. Basta hindi lason yun, basta pasok yun sa category nung glow na food,
Malinis sa pagkaka-prepare, wala namang laso na nakahalo, tapos naluto, yun, kainin mo yun. Hindi yun pag di ka nasarapan, tapon, papakain mo sa aso. Aksaya. Kaya maraming di makakabante dahil sa ganyang continue tayo sa comment. Present mga sob. Huwag nyo muna hanapin ng wala. Ang importante, naka-daily upload mga lodi natin. Effort pa din ginagawa nila para makapaghatag para sa anti-support. Babalik din yan si boss. Sabi ni Jeff Laksamana. Shoutout Jeff Laksamana. 3 p.m. gang, let's go. This is Shikamaru. Shoutout mga kwentong katatakutan. Shoutout kay Outcasted Radical. Bali, i-add ko lang mga boss, yung diabetes during pregnancy ay gestational diabetes. At hindi yan na ipapasa from mother to baby ha. Kasi hormonal imbalance yan ng nanay ng bata. And yes, possible mag-develop in life. At maging type 2 diabetes ang gestational diabetes sa nanay. Kung hindi makontrol at hindi mag-exercise. Maipapasa lang ang diabetes kung familial diabetes ang type, meaning kung nasa lahi nyo talaga ang may diabetes. So regardless kung mataba ka or payat ka or nasa lahi nyo ang pagkakaroon ng familial diabetes, high risk may pasa sa baby. Magandang explanation. Yun. So, ang magandang i-point out doon, na yung gestational diabetes, hindi yan ipapasa from mother to baby. Pero, kung hindi yung nanay, kung hindi niya makontrol yung sugar intake niya at hindi siya mag-exercise, which is magbe-burn ng sugar niya, maaari talaga siyang maging diabetic yung nanay. Familial diabetes yon. Yung diabetes na high risk na maipasa sa baby ay familial diabetes. Yun ay ang yan yung diabetes na tumatakbo sa lahi. Yan sabi ni RK Joshua Suyom. Salamat sa new content, sabi ni JP Jean Dani. Very informative ang topic nyo today mga ropa. Yes, totoo yan, nasa tumatanggap lang yan. Kapag sasabihan ka o i-real talk ka, kahit sa ang aspeto ni real talk ka, at iba ang dating sa kanya at negative ang pasok sa kanya ng pagiging totoo mo sa kanya, lalabas ugali ng babae dyan. Sabi ni Sadik Music. Mas okay talaga si 8 Asset kaysa kay sabi ni Jeff Almighty. Shoutout Jeff Almighty. Mas okay. Kung tingin mo mas okay ako, edi appreciate natin yan. Okay ka rin syempre. Maganda din yung synergy nyong tatlo kahit ang pinaka-bias ko ay si boss. Tuloy nyo lang. May time din kasing nakikinig ako ng podcast habang nagda-drive. Nabibwisit asawa ko kasi ang bastos daw ng bunganga ni boss. Sabi ni Darwin Zabala 9562. Basta ako nananatili ako sa posisyon ko na pagdating sa synergy, pagdating sa chemistry namin ni Soy Sadaw, Josh on Point, tsaka ako, 8 Asset yan sa anti-support. Iba, malinaw na ibang flavor yun.
Ibang flavor, hindi tayo makahantong sa sa mautak, sa may pinag-aralang pagkukumpara, 'di ba? Hindi natin hindi tayo makakapag-conclude ng maganda kung hahanapin nyo yung trait ng isang tao sa panibagong tao. Iba talaga, malamang, iba talaga ang maaambag nun. Malinaw naman di ba? Malinaw naman yung genre niya. Hindi naman sikreto kung ano yung genre ni Hindi sikreto yung genre ni Ato. So, ano yun? Common sense yun na maintindihan ng mga tao na mag-iba talaga. Di mo makukumpara. Actually, ewan ko ba, yung mga ito, medyo bigyan natin ng lesson tong mga mga tao na to. Nasasaktan lang naman tong nasasaktan yung mga tao na to na nasanay na lagi ang hinahanap sa internet ay nasanay na naghahanap ng comedy sa internet. Gusto nila puro comedy ang nakikita nila sa internet. Kahit napakadami naman ng comedy sa internet. So dahil nasaktan sila, dahil yung element ng comedy na hinahanap nila ay nawala, ganyan ang gagawin nila. Ang iinsulto. Pero ewan ko, dahil dyan yan sa ginawa mo sa buhay mo na wala ka ng ibang ginawa kundi maghanap ng dopamine sa comedy. Hindi ka na nakaranas masuntok sa mukha Malamang nga takot kang bumitaw ng suntok, takot ka masuntok sa mukha. Ngayon, ang laki ng ulo mo na akala mo pwede kang may karapatan kang mag-insulto ng taong wala ka namang wala kang ipapalag. 'Di ba? Mas magaling pa yung tao sa iyo Mas maayos pa yung tao sa iyo Pero dahil nandiyan ka lang sa nandiyan ka lang sa upuan mo nakatambay, hindi mo na nakita kung ano talagang itsura ng mundo sa labas. Hindi ka na nasusuntok sa mukha. Diba? Papasok ka sa mundo ng anti-supot. Tapos ang dadalhin mo, kasuputan. Feeling mo tama ka nun. Alam mo, feeling mo tama ka, feeling mo may angas ka, may karapatan kang ibibitaw. Patunayan mo yan. Tumanggap ka na suntok sa mukha. O healthy naman ang boxing o kahit anong mixed martial arts. Isalang mo yung sarili mo sa ganyan. Isalang mo. Papasok ka sa anti-support, bibitaw ka ng insulto, tapos ano ka ba? 'Di ba? Sino ka ba? Anong putya. Ayan. Diyan lang ang dami-daming comedy sa internet, putek. Mangiyak-ngiyak ka pa na nabawasan yung comedy na gusto mo makita. Wala na boy, yung realidad mo, warp na yung realidad mo, putik. Wala ka na dito sa mundo na to, pare. Kailangan mo masuntok sa mukha. Baka sakali magising ka pag nasuntok yung mukha mo. Okay, diretso tayo. Tuloy tayo sa comments. Mga boys of click, mga Dota player at yan sila. Clicker sa PC. Sabi ni Alvin de la Peña. Yun. Mga boys of click, yun yung tinutukoy niya. Mga boys of click, mga Dota player, mga clicker sa PC. Papasok sa mundo ng anti-support na support yung dala-dalang ugali. 'Di ba? Wala, hindi hindi nagma-match pare. Pasok ka sa mundo ng anti-support, tapos support ka.
Patunayan mo na hindi ka supot. Salang mo yung sarili mo sa salang mo yung sarili mo sa mga ginagawa ng mga lalaking nagsisikap sa buhay. Ayan. Patunayan mo na hindi ka supot. Isalang mo yung sarili mo, isabak mo yung sarili mo sa ginagawa ng mga lalaking nagsisikap para makatulong sa pamilya, para makatulong sa bayan. Gunggong, taragis ka. Shoutout CBS Entertainment. Let's go 3pm gang. Goods ba yung pagitan ng push-up ko sa bahay, 3 days ang agwat. Slowly gaining naman yung muscles ko and weight in 6 months. Nadagdagan ako ng 4 kilograms. Busy rin kasi sa work. Nga pala, kudos kay 8 Asset. Huwag na munang hanapin ng wala. Stay cold. Sabi ni Dread Naughty 11. Goods ba yung pagitan ng push-up ko sa bahay, 3 days agwat? Kung nag-uumpisa ka pa lang dyan sa sa program mo na mag-push up sa bahay, okay pa yan. Nag-uumpisa ka pa lang, okay pa lang yan. Pero habang lumalakas ka, dadagdagan mo yan. Dadagdagan mo yung intensity, pati yung yung agwat, dadagdagan. Or kung ang reason mo talaga ay sobrang busy ka talaga, o sige, i-maintain mo yung 3 days ang agwat, pero yung push-up mo, dadamihan mo yun. Dadamihan mo. As many as you can habang lumalakas ka. Pero sa 3 days na agwat ng pag-push up mo, sigurado makaka-recover yung muscle mo. Siguradong may gains yan. Basta yung intensity dadagdagan mo habang lumalakas ka. Pwede ka magdagdag ng weight dyan. Backpack. Bilagay ka ng libro. Lagyan mo ng mga libro yung backpack. Isuot mo, tapos mag-push up ka. Yun, ganun. O kaya, burpees. Alam mo yung burpees, yung talon ka konti, baba, push up, talon, push up, ganun, burpees. Ganda yun. Basta, ang goal mo dyan, lumakas ka. Ngayon, pag nararamdaman mo lumalakas ka, dadagdagan mo na dadagdagan. The Arking Gamer, shout out the Arking Gamer. Shout out Vicente James, CV. Anabolic steroid para lang sa mga pro bodybuilders na nagko-compete. Sabi ni Ison Mark Gabriel. O yan, anabolic steroid, narinig ko na rin yan sa mga sa mga nakakasama kong bodybuilder dati. Tama yun, para sa mga pro builders na nagko-compete. Kasi once na mag-take ka ng steroid, dapat yung training mo, i-high level mo na. Nag-steroid ka na eh. Buti nag-steroid ka na, magtatamad ka pa, edi bakit ka pa nag-steroid? Parang ang ulul talaga nun. Shoutout kay Black Stewie Griffin. Pas talaga sa mataba, kadiri sagad. Sabi ni Englishin mo nga. Sabi ni Angry Doc, okay lang daw kahit di mag-stretching pero depende sa'yo. Raven P1Y. Napanood ko yun eh, yung sinabi ni Angry Doc na ganun. Kasi pag marami kasing hindi naman nag-exercise, hindi lifestyle yung exercise, hindi naman talaga umaabot sa high intensity yung workout nila. So dahil hindi naman umaabot sa high intensity yung workout nila, hindi talaga nagkakaroon ng need ng stretch. So ako kung ano yung sinabi niya doon, interpret ko yung sinabi niya. Halimbawa, ito yung level ng intensity. 1, 2, 3. Yan yung level ng intensity. Dito sa 1, yung katumbas ng bugbog na abutin mo, kasabay, kaparehas din ng bugbog kapag nag-stretching ka. Yan, sa level 1. Halimbawa niyan, pag
nagja-jog ka, yung sobrang easy jog, yan. Or nagbabody weight squats ka na hindi mo masyadong ibinababa, konti lang yung tupi ng tuhod mo. Yun, ang baba ng intensity niya, kaparehas na rin siya ng stretching, para yun yung nagiging stretching. O, tas yun nga, dahil ang daming ayaw mag-exercise, nandun na yung level, hindi naman nila inaangat sa 2, hindi nila inaangat sa 3. Ngayon, yung sinasabi kong 2, yan yung medyo mainit na yung katawan mo, di ba? So, medyo mahirap i-access yung level 2 na capacity ng katawan mo kung hindi ka nag-stretch, di ba? Talagang hindi prepared, hindi activated yung muscles, tapos nandun ka sa intensity na yun. Ito naman 3, yung level 3 na intensity, pag yan, pinasok mo yung level 3 intensity na walang stretch, kasi ito na yung galaw ng mga elite yung galaw ng mga athletic talaga. Talagang putol lang mo, talagang injured ka, yung muscle mo ma-overstretch, mabibigla nga. Anong tawag nila dito? Muscle strain, ganyan. May nerve na maipit dahil talagang nabigla. Yan, pag nandun ka sa level 3, kailangan mo ng stretching, kailangan mo ng warm-up, muscle activation. Talagang ihahanda mo para makapag-perform ng ganitong highest level. So, doon kailangan mo yung stretching. Pero kung sobrang easy lang ng workout, yan, yung mga squats na hindi naman masyadong mababa, jogging na sobrang bagal lang naman, talagang bakit ka nga naman mangangailangan ng stretching, di ba? Shoutout Raven. Shoutout Clive Tyler. Shoutout Mark Solomon. Shoutout Jonathan Gomez. 8 Asset, ang engot mo kasi mag-explain. May IQ ka naman. Di lang same nang sa 3. Lalo kay JOP, Lodi yan. J. Lord Peralta. J. Lord Peralta, pagdating dun sa idol mo si JOP, parehas naman tayo. Idol ko rin yun sa JOP. Tapos yung pagkakasabi mo na may IQ ako, ayos na yun. Ayos. Pero ganito yan same as sinabi mo na engot ako mag-explain. Pero sinabi mo may IQ ako. Hindi ko mag-gets. Hindi ko mag-gets. Tapos kung di lang same sa 3, hindi talaga magiging parehas yun, J-Lord. Sige, nakarami na ako ng episode sa anti-support. Eventually, magkakaintindihan din tayo. Ready Bron, shout out. Jake 974, shout out. Plain Stuff, shout out. Bets Channel, shout out. Shout out DX Tokasatsu. Shout out War Daddy. Comment si DX Tokusatsu. Di naman for entertainment purpose nitong podcast na to. Unang-una, for self-improvement to. Kung gusto mo malibang, kung gusto mo ng typical Pinoy entertainment squatter vibes, dun ka sa FB Reels. Support. Why do you watch or makinig ng podcast kung hindi na entertaining? Paano mo i-market yung podcast mo kung wala ng sense? Lalo na inalis yung gumawa mismo ng channel, tapos di na disclose nung mga natira. Sabaw na sabaw. Sumagot ulit. Are you telling me wala nang sense mga pinagsasabi nila ngayon? Di mo kailangan ma-entertain for self-improvement to. Para ka nanood kay Doc Willie Ong, tas ang purpose mo for entertainment and not for health.
Nagsagutan na sila ng mahaba. Okay naman si 8 Asset, may knowledge din. Pero pag tatlo sila pare-pareho ang timpla, nagiging boring. Si Ato talaga nagbibigay ng buhay or icebreaker kumbaga. Nawala din humor ni Sadaw nung nawala si Ato. Sabi ni Wardad, exactly my point, si 8 Asset. Napapakinggan ko naman yan pag magkasama sila ni J.O.P. Tagaytay. Madalas, kaso iba yung pag may Ato. Kaso yung iba kasi medyo bida-bida na nakikialam pa sa gusto ng nagko-comment. Talo-talo na kayo dyan. May sumagot ulit. Mahal na mahal mo si ano Roy Rage sabi ni A6. Lit ka boss 8. Gigil na gigil eh. Well, ang ganda ng episode na to. Totoo yung sinabi ni 8 na gawin mong addiction yung workout. Kung dati pa lang nag-workout ka na at lalo ngayon nakasama na sa department mo ang health, dapat mas talunin mo pa ang sarili mo pagdating sa disiplina. Sabi ni Omar Fulero. Lit ka rin Omar Fulero, nagets mo di ba? Dito sa dito sa industriya na to na maraming hindi makakaintindi sa'yo. Yung mga tao makakaintindi, appreciate natin yan. Sama-sama tayo. Birds of the same feather nga, kumbaga, di ba? Pero hindi natin discourage yung iba na dahil iba kayo, wag na kayo dito. Hindi. Dahil ito yung tama. Ito yung magliligtas sa karamihan sa atin. So, welcome kayo. Tanggap kayo dito. Tanggap pa rin kayo dito. Yayakapin pa rin kayo kung babalik kayo dito sa pinaglalaban natin. Ngayon kung ayaw mo, walang pilitan. Pero, ayun. Basta ako, sinasabi ko, posisyon ko pagdating sa ganyang bagay na ikaw yung klase ng tao na wala nang ibang ginawa kundi maghanap ng comedy sa internet. Bobo ka na. Ignorante ka na. Yun na lang ang nakikita mo. Yun na lang yung napapanood mo eh. Diba? Kaya ganun. Tapos nung nakakita ka ng medyo nakakita ka ng pagbabago dun sa comedy na ine-expect mo, ang sama ng loob mo ngayon. Ano putik naman pare ko, oy. Comedy lang yan. Nawalan ka lang ng comedy. Putik. Idol na idol mo eh. Mahal na mahal mo na eh, no? Konti na lang chuchupain mo na ata yan, naka ng putik. Sige na. Ito ang episode 11 ng pagre-review ko ng comment section sa Anti-Supot. Kita-kits sa episode 12. Aight.